Welcome to Donmar TV News Channel. Kami huy nagtataka lamang, Mayor. Hindi namin kayo nakikita doon sa dati. Pagka weigh-in, talagang nandun kayo palagi. At minsan nga, nakakausap pa namin kayo direkta, live. At may mga pagkakataon, nagbibigay din ho kayo ng mga impormasyon sa amin hinggil dito sa laban ni Senator Manny Pacquiao. Parang hindi ho namin kayo nakita doon. Ano ho bang dahilan, Mayor? Well, first time, nandiyan ako manunod dahil nga yung paglaglag niya sa akin na wala sa lugar. At sinabi ko naman, wala akong hiningi. Ang hiningi ko lang, wag i-increase ang tax dahil kung i-increase ang tax, magkikinabang kami, sobra na kasi makamasira yung industriya. Kaya kako, dahil sa nangyayari, hindi na ako pupunta. May mga lumulutang ngayon. Wala pa namang kumpirmasyon. Pero lumulutang ho yung mga sinasabi ng ilang mga politiko rin at mga kaalyado ni Senator Manny Pacquiao doon sa issue ng posibleng pagtakbo bilang presidente. Kayo ho, bilang veterano sa politika, ano ho sa tingin po ninyo? Matagal din ninyong nakasama itong si Senator Manny Pacquiao, Mayor? Well, full support ako sa kanya noon. Pero sa ginawa niya yan, siyempre, parang tinapon ako, kaya naman pagpilit ko sarili ko. So yun nangyari. Siya nagtapon sa akin dahil sa ginawang sample. Sinurso lang kasi yung mga bago niyang handler na media na pakita mo na hindi ka makontrol ng mga ibang tao. Ako ginamit sa sample. Napakadali mong sana sinagot ka ako na kilala mo ako, di ko magagawa yan. Yun, dapat sagot na sana. Wala, ginawa ko, sinakyan niya dahil sinuro sa kanya na mali naman. Mayor, hindi pala ito related sa boxing yung rason kung bakit hindi kayo nag-join doon sa grupo ni Senator Pacquiao para sa kanyang laban. Oo, dahil nga nakakaya na nilaglag niya ako tapos pupunta pa ako para man ako pulupin na sa haba ng aming pinagsamahan, tapos gano'n lang ginawa sa akin. Siyempre, masama rin loob ko. Unang-una, Mayor, para na rin sa kabatiran ng atin mga taga-subaybay, ano pa ang punot dulo? Ano ba yung ginawa ni Senator Pacquiao para kahit papaano ma-enlighten yung atin mga taga-subaybay? Sabi nyo kanina, mayroong tungkol dun sa tax ng tabako. Excise tax. Opo, excise tax. So, saan ho ito nag-ugat at anong kumbaga overview para sa kabatiran ng ating mga taga-subaybay? Well, una-una, siya nag-sponsor ng nabalita na siya ang mag-sponsor ng pagtaas ng taxes ng sigarilyo, tabako. Kaya kinausap ko siya sa dahilan na yun ang major industry ng Ilocosur. Kumbaga, yun ang hanap buhay mga tao sa amin. Kasi kung itaas pa niya, makikinabang kami dahil ako yung gumawa ng batas. More than 20 years ago sa Congress, ginawa ko yan, na may share kami 15% lahat ng taxes ng sigarilyo. Kung itaas niya, kikita kami. Pero kako, Manny, wag mo lang itaas dahil baka masira industriya. Sobra na kasi. 9 na beses lang tinaas ang taxes. Baka hindi na kaya mga manufacturer. Wala nang bibili ng gagawa ng sigarilyo. Mawawala ng hanap buhay mga farmers. Mawawala ng pera ang gobyerno. Yan ang isang haligi ang ating ekonomiya, yung tabako. Kaya baka masira yan, maghihirap tayo lahat. Oo, sabi naman niya, tapos in short, tinaas niya, sponsor niya, tinaas, hindi na kumimik, kumita kami. Pero ibang pagkaintindi, hinindihan ko, Chavit Singson, yan, buhay pa. Kaibigan ko, kumpare ko, negosyante. Inausap ako na bagitas, tinas ko. Parang pinagyabang pa, mali naman. Tumisira, pagitas niya, kikita nga kami. Hindi ko wag na dahil sobra na. Baka masira industriya. Hindi lang niya naintindihan siguro. So, anyway,
Siyempre, masama ang loob ko dahil ginamit ako ng sample. Parang scripted yung ginawa. May nagturo sa kanya eh. Na kinagat naman niya. Mhm. Tinuruan siya daw yung mga nagkapera na media na nag-handle sa kanya daw na malaki raw ang kontrata nila sa kanya, bagong Okay. Pero sa tingin ho ninyo, maaayos pa rin naman to. Babalik pa rin sa dati. Yung inyong mainit na pagsasamahan na Mayor? well, babalik naman pero it will take time dahil gano'n naman ako lahat ng mga kaibigan ko na hindi kami nagkaintindihan. Like for example, si Paring Erap Estrada. Magkaibigan na kami ngayon. So ako, wala problema. Madali akong kausap. Hindi naman galing sa akin ang punod-dulo nito. So, balang araw siguro. But it will take time dahil nasaktan ako sa ginawa niya sa akin. Okay. Panghuli na lamang siguro, Mayor. Alam din po namin, abala kayo dyan sa ibang mga aktibidad. Ano? Under niya, yun ang sinubo, sinakyan naman ni Manny na hindi niya naintindihan. Yun nagbunot dulo. Siyempre, masama loob ko. Ginamit akong sample na hindi tama. With your indulgence, Mayor, may tanong din ho ang aking katandem dito, si Bombo Jane. Bombo Jane? Mayor Chavit, magandang gabi po. Magandang gabi, Bubo Jane. Mayor, kailan po kayo huling nagkausap ni Senator Manny Pacquiao? Well, bago umalis, nag-usap kami sa telepono. Kako, hindi na ako pupunta, pero ipagdasal ko pa rin manalo ka ako. Yun ang huling usapan namin dahil ba't mo ako linaglag ka? Hindi raw yun ang hindi ibig sabihin. Pero nakaraan na yun, tapos na. Sinabi ko na lang na hindi na ako pupunta, ipagdasal ko manalo ka pa rin ako. I see. Okay. So, paano ho ito? Habang kayo ho'y naiwan dito, hindi na kayo nag-join doon sa team na yung grupo ni Senator Manny Pacquiao na pupunta doon. Pero pupusta pa rin ba kayo? kung gusto nyo lang po sagutin. Kaya naman niya mas gaan ang laban niya ngayon dahil sigurado tatalunin niya yun dahil mahina naman yung kalaban. Yung malakas na kalaban, nagkasakit. So, nawala na yung... Pati yung mga ibang tao, hindi naman nunod dahil siyempre, alam na nila naman nanalo siya. Wala nang masyadong excitement. Dahil pinalitan eh. Okay. Parang nagkakausap pa rin naman pala kayo kahit papaano, no, Mayor? So, sa tingin mo ninyo... Nag-usap kami nung huli ako, too late na dahil nakapagsalita na ako.